Breakfast tayo. Brisket. Tapos na ako naglinis sa baba lahat. So, kakain mo lang ako bago ako maglinis sa taas. Masarap to ito. Minsan madami akong pagkain, minsan wala din. Minsan sakto lang. Sawsawan na natin dito sa ketchup. Nandito kahapon yung isang katulong, nakasimangot siya pagdating. Sabi ko, bakit? Parang di na daw niya kaya. Diyos ko, nakaya mo nga yung isang taon at 2 buwan. Ngayon, 10 months na lang, uuwi ka na. Kaya mo yan, sabi ko. Kakayanin mo. Sa kami na lang, siya. Sabi niya, ang hirap kasi may 2 alaga siya, kambal.
4 years old. Kaya mahirap. Tapos makulit pa. Kahit na pag nandito, yung amo niyang lalaki, anak dito, ng amo ko. Tapos makalat pa pag nandito sila. Yung bata, sobrang, nafe-feel ko makulit talaga. Sabi niya, parang susuko na ako, te. Sabi ko, sumuko. Dadating din ang panahon na matapos ka rin. Tiis lang, sabi ko. Basta, huwag mo lang. Minsan kasi daw natataasan niya ng boses yung mga bata, tapos yung pinapagalitan siya. Ang hirap kasi doon sa bahay, apartment lang. Magkatabi lang yung bahay nila at saka bahay ng kapatid. So, parang naririnig siyang nagkukwentuhan nga sila dito kahapon, naintindihan ko. Alam mo naman sila pag nagtipon-tipon ng lilibak. Naintindihan ko, sabi niya, ano daw, mataas daw ang boses sa mga bata. Sabihin mo, normal lang naman kasi, hindi naman mataas yun. Sadyang mahina lang yung boses ko. Kaya pag konting taas ng boses ko, sinasabi niyo sinisigawan ko yung mga bata. Actually, hindi naman. Sabihin mo, actually, hindi naman ako naninigaw ng mga bata. Sabihin mo. At saka kailangan ko talagang lakasan ang boses ko para marinig nila ako. Sabihin mo, sabi ko. Mag-reason ka din. Here. Kapag pagod na pagod siya. Naantok. Kasi mga alaga niya, alaang na natutulog sa gabi. Nagigising alas 5. Siyempre, pag magising na yung mga alaga niya, gigising na rin siya. Buhay OFW, naiyak na siya kahapon. Nagkalitan daw siya. Sabi ko, kung umiyak, bakit ka iyak? Tapos dito kasi, big deal sa kanila yung sa umaga, nag-greet ka sa kanila ng salam, good morning. Big deal daw sa kanya. Kasi pag hindi daw siya nagsasalam sa aming lalaki, it means wala daw respeto. Sabi niya, ewan ko, sumasakit na ulo ko. Sabi ko, napakatatag ka, sabi ko. Kaya mo yan. 1 year and 2 months na siya. 10 months na lang. Sabi ko, palusong ka na. Kaya mo yan. Sabi ko. As long as hindi ka sinasaktan, as long as pinapasahod ka, as long as may pagkain, bro. Nawa talaga ako sa kanya. As in, sabihan mo na pag umuwi ka, tinatanong daw siya kung magbabakasyon lang or yung babalik pa. Sabi ko, sabihin mo, huwag ka nang, hindi ka na babalik. Tingnan natin kung makahanap sila ng ano. Ay, bang lahat ng effort mo, ginawa mo na. Ganun din naman dito eh. Kahit anong trabaho ko, kahit anong linis ko, anong nakaraan nga, yung country na yan, malinis na yan, walang tubig. Kasi sinisilip ko palagi. Ngayon, gumawa yung ama ng tsaa. Naghugas siya ng mint. Siyempre, may tubig doon kasi tulo-tulo niya. Tulo-tulo. Nilagay lang niya kasi sa takip ng takore. Tapos, sinabihan niya ako, nakita niya yung tubig. Sabi niya, di ka talaga naglilinis dito, no? Tingnan mo, may tubig. Dito na, tumahimik na lang ako kasi alam ko naman nilinis ko yun. Kanya yun. Kaya choose to be quiet na lang para hindi na humaba. Kasi dito,
kahit nasa lugar ka, pag sinabi nilang mali ka, talo ka talaga palagi. Tsaka hindi ako tulad ng iba na sumasagot. Tahimik lang ako. Kapag sinabi nilang mali ka, ganito, ganyan. Okay. As if, sorry, kinaganyan ko sila. Pero pauwi na yun. Sabi ko, 10 months na lang. Kaya mag-chat ko ulit. Kumusta ka na dyan, te? Iyo, ito, hindi pa nakapagpahinga. Mga alas 10. Sabi niya, ako, pag-uwi daw nila sa bahay, pinanagalit daw siyang magplansya. Plantsahin daw yung brown na pants. Tapos nang pinalansya namin yung brown na pants, hindi pala yun, itim pala. Ganyan sila dito. Parang gusto nila nakikitang nahihirapan ka palagi. Ewan ko pa kung bakit gano'n sila. Hindi ko maintindihan. Pero hindi naman lahat. Hindi din lahat ng panahon masama sila. Meron din namang time na okay sila.